Ginugil na ni Sir. Chinat-GPT na. Oo, Chinat-GPT na. Okay. So, paano? Game na tayo, ha? Sige, game na. Ako hahawak kasama sa challenge. Oo, di ba? Kasama sa challenge. Sige, go, Ninong Rai. Naniniwala na nanalig talaga ako. So, ano ba ang bruschetta o bruschetta? Sa simplest form, basically, tostado siyang baget, tinapay, na medyo ganyan yung shape. Tapos, lalagyan lang natin ng kung ano-anong topping sa taas. Dapat ba ganitong klaseng tinapay or kung wala naman sa bahay, yung regular na tasty, pwede na pasok yun. Pa rin siya sa bruschetta? Hindi ko alam kung pwede mo ba siyang tawagin ganon, pero ang importante naman kasi dito, masarap ba lalabas? Yun lang naman eh. Correct, di ba? Anong klase mang tinapay ang importante? Siyempre, mega sardines as a main ingredient. And sabi nga ni Ninong Rai, lalabas nga bang masarap? Lalabas na masarap yan. Sure yan, sure yan. Sa quality ipasok mo, quality rin yung lalabas. Yes. So yung ko yung natutunan na Ninong Rai, yung mahalagang quality minsan na yung speed versus quality, sinabi mo yan. So ngayon, yung tinapay natin, tinutusto ko na, syempre olive oil. Pero teka lang. Ano? Hindi ba ang Spanish sardines may mantika? Meron. Di ba? So, yan na ang gagamitin mo. Bakit hindi yun ang gamitin natin na pang-tusta dito? Andyan So, ibig sabihin Ninong Rai, kahit wala yung olive oil, ito na mismo, pwedeng gamitin. Andyan Andyan Hindi, tsaka malasa na yan. Ayan. Malasa na yan. Timplado na nila yan. So, nakikita nyo po, hindi tayo gumagamit. Tama? Gusto mo yun? Wag po, mainit po. Gusto mo yung nakita kong tostado siya, kung hindi ka gumagamit, di ba? Yan, bruschetta. Papa-absorb lang natin yan dyan. So ngayon, yung tinapay natin, kapag na-prep na natin, pwede na tayo sa what you call this? Sa palaman natin. Madali lang naman talaga tong bagay na to. So ibig sabihin, Ninong Rai, hello, ito magaling di ba? Malamang Ninong Rai, ang nakikita kong magagawa mo dyan sa ingredients that you have right now would be 3 different types of dish. Parang ganon. Susubukan natin. Sige. 3,000 different, di pa ako tapos, 3,000 different kinds of 3 lang po. Hindi po 3,000. May time limit lang pala. Okay, sige. Okay. So ngayon, pwede namin gawing challenge sa vlog to, no? Pwede, di ba? Mic challenge. Ako na nga, Ninong Rai. Sige na nga. Sige na, kasi nagdadaldal tayo habang So yan. So ngayon, hinihiwa ko lang yung sibuyas natin. Tapos, ang gagawin natin dito ay i-grater natin. I-grater yung? Para mas pino. Ang akala kong ginigrate lang cheese. Hindi, i-grate natin yung natin. Sa taga-kain. Wala talagang alam, no? Okay. So, i-grate mo ay yung onions. Yes. Para mas pino. Para mas pino, para mas pleasurable siyang kainin. Kanina, nagtanong ako Ninong Rai, ano yung mga usual na recipe nila using mega sardines. So may nagsabi ng omelette, may nagsabi din ng pasta. O ngayon, madagdag nyo na po itong bruschetta sa listahan ng mga pwedeng magawa with mega sardines. Tama, ayan tinan nyo. Mas siya? Ayaw nga, mas pino. Mas pino siya, diba? So hirap na hirap akong magpino-pino ng yan pala yun. Pwede naman talaga to. Ito talaga to. Hack to pagdating sa luto kasi mapipino mo talaga siya and magagawa mo siyang kunyari sa mga kaldereta. Mas mas magiging sauce, di ba? Mas magiging part siya ng body ng sauce na. Correct. So mas may integrate pa. Tama. Yung lasa niya. Okay. Tapos ang sibuyas, depende kung paano mo hiwain. Ganun ang mag-iiba rin ang lasa niya. Pag malalaki ang slice, mas mas sharp, parang gano'n. Kasi katas na katas yung nandun pa yung katas sa loob. So pagkagat mo, dun palang kakatas. Kapag ganitong maliliit na, depende kung gaano kapino, pero mas sweeter siya ng konti. So ito, because medyo pinong-pino nakikita ko so sweeter siya. Yes. Yun, okay. Tapos, kakalat lang natin na ganyan. Meron ka onion spread. Yan yung first layer mo. Taray, Gusto mo yung ganon? Maganda to pang-impress sa mga reunion ninyo. Tama. Anong ampag mo sa potluck? Excuse me, bruschetta. Ganon.
Spanish sardine bruschetta lang naman po. So, Oo, pasensya na po. Yun lang po yung nakayanan. Ang bilis ko lang na magagawa ito. Ganon. Tapos, dahil hindi natin niluto ito, kailangan every layer ay may asin. Importante po yun. Yan. Okay, so aasinan po natin. Tapos, ano pa pwede ko ilagay? Gusto kong maglagay ng ng bawang. Kaso, baka masyadong maging sharp. Yun yung iniisip ko. Hindi ko alam. Baka may bisita kayo aswang. Doon, no? Maganda maglagay nun, di ba? Pwede. Oo. Magkakaalaman talaga. So, are we putting it or no? Garlic hindi na. Garlic hindi na. Bakit ako titikim Ninong Ray eh. Ibig sabihin, naramdaman mo bang may lahi ako? Dati yun, nagbago na ako. Nailuwal mo na yung pinhe? Correct. Nagbago na. Buhat ako ng lettuce dito, tapos hiniwa ko na maliliit. I-hike ng konti. Yung ano natin. Ayan. Ayan, di ba? Konti pa. Lagyan pa natin. Kasi ang lettuce pwede naman talagang hiwain. Hindi lang natin hinihiwa ang kinakain natin. Pero pwedeng pinuhin ganyan. Problema dyan. Diba? At ang ganda nung sinabi ni Ninong Ray, it adds height. So yung aesthetic purpose niya, nandoon. Okay? Exactly. Kailangan kasi ang pagkain, bukod sa masarap, maganda rin. Diba? Correct. Alam mo, Ninong Ray, akala ko dati kinakain lang rekta. Hindi ko alam kasama pala ang plating sa eksena. Siyempre. Tayo kasi mga Pilipino, hindi tayo sinanay na may plating kasi minsan nga, nilalagay na natin yung kaldero sa sa lamesa. Ano naman problema doon? Okay lang naman din, di ba? Pero kung kaya naman nating i-level up yung lutuin natin, for example, itong mega sardines, ano bang gagamitin mo doon? Spanish sardines? Yes, Spanish. Tapos gusto natin malubricate lang ng konti yung natin, dahon natin. Parang ito na yung dressing niya. So lalagyan pa natin ng konting mantika ng ating Spanish sardines. Konti lang. Yan. Na straight from the can, you need not cook it. Hindi na. Yan na. Oo. Tapos konting kamatis, visual appeal lang. Yan. At tandaan nyo sa reunion ninyo, ngayong December, maraming ganyan. Excuse me po, mega Spanish sardines, bruschetta. Diba? Yung kahit yung tita mong judgmental, correct! Sasabihin, ay taray, nag-level up na talaga yung pamangkin ko. Ganon. Kahit wala pang asawa, masarap. Totoo. Yan ang goals. Yan. Mga tita natin. Yan. Magpa-impress sa tita mong judgmental pagdating sa pagluluto. Sorry po sa tita. Si tita mo ba ang naging inspirasyon mo kaya magaling ka magluto? Hindi naman po. Pero I'm sure yung tita ko may ganun din kayong tita. Oo, di ba meron? Meron ganun tita na porque alam niya magaling talaga siya magluto. Judge niya. Okay. So hindi mo na siya hati-hatiin. As is malaki. Okay. Pakita mo kasi ang ganda ng mega sardines natin, buong buo. Correct. Di ba? Malaman. Sabi to ni Sir Marvin malaman. Tsaka talaga, hindi mo hinahalo, hindi mo tinatago. Tayo kasi mga Pilipino, hindi tayo sanay sa mga buo-buong ganyan. Gusto natin cohesive yung itsura. Cohesive? Taray ng cohesive. Nakakatalino. Nakakatalino, di ba? Pero kailangan kasi, kapag kumakain mga ganyan, itsura pa lang, gets mo na. Tama. Ano yung nandun, di ba? Kasi, manguhula ka pa. Sa bagay, alam mo, may mga ganun kasing ibang pagkain, Ninong Ray, na ano ba tong kinakain ko? Di ko sure kung ano to. Kaya nga tayo mga Pilipino, litong-lito sa ano ba pinagkaiba ng mechado, caldereta, sa apritada at sa menudo. Hindi natin alam yan, kasi pare-pareha sa itsura. Lahat nasa red sauce, Konting paminta lang, yan, konti lang. Tapos, actually, halos tapos na to. Woo! Ka lang ng konti. Eto. May parmesan? Parmesan cheese. Kahit dito, di ba? Ang gusto ko dito, sa ginawa nila setup, nakasara lahat kasi bitbit nila para sa akin. Yes! Hindi kinuha sa pantry. Ibig sabihin, may budget. May budget. Taray, bago lahat. Tinan mo. Visually, ang ganda niya. May close-up camera pa tayo dito. Ayan naka-close up. Ayan. Nagkukwentuhan lang tayo sa saglit ko. Meron na tayo. Pero may gano'n na. Diba? Ganyan! Simple. Walang kahirap-hirap. Alam mo, Ninong Ray, ang sabi sa script, ako daw titikim. Pero feeling ko, yung marunong mag-spell ng bruschetta, bigyan natin ng chance, no? Sige, tawagin mo.